Isang taos-pusong kumusta sa inyong lahat mga kapuso. Ako po ang inyong lingkod, Sora, at maligayang pagbabalik sa ating tahanan, ang pusong muling umiibig. Sa bawat kwento, may mga pusong nasasaktan at may mga pusong naghihilom. Ngunit paano kung ang mismong pamilya na dapat sana iyong kanlungan ay siya palang magiging dahilan ng iyong pinakamalalim na sugat? Halina't pakinggan natin ang isang kwentong magpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo, kundi sa isang pusong handang magmahal nang walang anumang hinihintay na kapalit. Umulan ng malakas sa buong Metro Manila. Sa loob ng isang itim na luxury sedan, walang emosyong nakatingin sa labas si Rafael Alonso. Ang mga patak ng ulan sa bintana ay parang mga luhang dumadaloy. Sinasalamin ang libu-libong ilaw ng syudad na tila malungkot at malayo. Galing siya sa isang mahabang board meeting. Mga numero, mga proyektong milyon-milyon ang halaga. Mga desisyong babago sa takbo ng kanyang korporasyon. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, mayroong isang malaking espasyo sa kanyang dibdib na walang laman. "Sir, traffic po. Baha sa unahan." Basag ng kanyang driver sa katahimikan. Bahagyang kumunot ang noo ni Rafael. "Find another route." "Sinubukan ko na po, sir. Sarado po lahat. Nasa gilid po tayo ng tondo." Napabuntong hininga si Rafael. Tondo. Isang mundong malayong malayo sa kinagisnan niyang Forbes Park at sa penthouse niya sa Makati. Habang naghihintay, napadako ang kanyang tingin sa isang madilim na eskinita. Sa gitna ng walang tigil na buhos ng ulan, sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw na aandap-andap, may isang anino, isang bata, isang batang lalaki na payat, basang-basa, na ginagawang pananggalang ang sariling katawan para protektahan ang isang maliit na bagay na nakabalot sa maruming tela. "Ano yon?" Mahinang tanong niya sa sarili. Tila may sariling isip ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. "Sir Rafael!" Pigil ng kanyang assistant na si Robert. "Delikado po at..." "Huwag niyo pong masamain, sir. Pero baka magkaroon pa ng legal complications." Hindi siya pinakinggan ni Rafael. Lumabas siya ng sasakyan. Hindi inalintana ang mamahaling sapatos na lumubog agad sa maruming tubig baha. Habang papalapit, unti-unting luminaw ang lahat. Ang batang lalaki ay nanginginig, hindi lang sa ginaw, kundi sa takot. At ang binalot na tela, may laman. Isang sanggol. Isang sanggol na halos kulay umbi-ube na sa lamig. At ang paghinga ay tila isang sinulid na anumang oras ay maaaring mapatid. Lumuhod si Rafael. "Bata, anong nangyari?" Nag-angat ng mukha ang batang lalaki. Sa kanyang mga mata, nakita ni Rafael ang isang klase ng desperasyon na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. "Sir, kahit ospital lang po." Nanginginig na pakiusap ng bata, ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. "Mamamatay na po ang kapatid ko." Sa isang iglap, ang ingay ng ulan ay nawala. Ang mga ilaw ng syudad ay naglaho. Bumalik si Rafael sa isang silid. Isang silid na tahimik. Isang silid na pininturahan ng puti, na may isang kuna sa gitna. Isang kuna na hindi kailanman nagamit. Isang sakit na matagal na niyang ibinaon. Isang sugat na akala niya'y naghilom na, ay biglang kumirot. "Robert, buksan mo ang pinto!" Sigaw niya. Ang boses ay naglalaman ng isang awtoridad na hindi matitinag. Mabilis niyang kinuha ang sanggol mula sa mga braso ng bata. Napakagaan, napakalamig. Maingat niyang binalot ito sa kanyang mamahaling coat. "Halika na bata, sumakay ka na." Sa loob ng sasakyan, katahimikan ang namayani. Takot na takot ang batang lalaki na si Miguel. Hindi siya gumagalaw. Ayaw niyang madumihan ang malambot na upuan. Si Rafael naman ay nakatitig lang sa sanggol na nasa kanyang mga braso. Walang malay. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang hinlalaki ang pisngi ng sanggol. Isang kilos na pamilyar.
Isang kilos na ilang taon niyang inensayo sa kanyang isipan para sa isang anak na hindi niya kailanman nayakap. Isang kirot, isang matinding kirot. Sa St. Luke, now, utos niya sa driver. Ang boses ay mariin at pinal. Sa ospital, lahat ay tila bumagal. Ginamit ni Rafael ang kanyang pangalan at impluensya. Mga doktor at nurse ay agad na lumapit. Habang kinukuha nila ang sanggol upang isugod sa emergency room, napatingin sa kanya si Miguel, ang mga matay puno ng takot at pag-asa. "Sir, si Maria Luz po." Tumingin si Rafael sa bata. Sa likod ng dumi at basang damit, nakita niya ang isang determinasyon, isang pagmamahal ng isang kapatid na handang ibigay ang lahat. Dito, sa gitna ng kaguluhan, isang desisyon ang nabuo sa puso ni Rafael. Isang desisyong babago, hindi lang sa gabi na yon, kundi sa buong buhay niya. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Ako na ang bahala sa kanila. Ilang oras ang lumipas. Stable na ang kalagayan ni Maria Luz. Si Miguel ay nakatulog sa isang upuan, pagod sa maghapong pag-aalala. Umuwi muna si Robert para kumuha ng mga damit. Naiwan si Rafael sa pasilyo, nakatingin sa dalawang batang hindi niya kaano-ano. Anong gagawin niya? Pwede niya silang iwan sa DSWD. Iyon ang tamang gawin. Iyon ang praktikal. Pero nang tingnan niya ang payapang mukha ni Miguel habang natutulog at nang maalala niya ang mahinang tibok ng puso ni Maria Luz sa kanyang mga palad, alam niyang hindi niya kaya. Hindi pa ngayon. Gabi na nang makalabas sila. Dinala ni Rafael ang dalawang bata sa lugar na alam niyang ligtas, ang kanyang penthouse. Pagbukas ng pinto ng elevator, bumungad sa kanila ang isang malawak at malamig na sala. Marmol ang sahig, matataas ang kisame, at ang mga bintana ay tanaw ang kumikinang na syudad. Si Miguel ay namangha, napanganga sa laki at ganda ng lugar. Dahan-dahang inilapag ni Rafael ang natutulog na si Maria Luz sa isang malaking sofa. Ngunit bago pa man siya makatayo ng tuwid, isang boses ang pumunit sa katahimikan. Isang boses na malamig, matigas, at puno ng hindi matatawarang awtoridad. "Rafael." Nilingon niya ang pinanggalingan ng boses. Doon, sa paanan ng grandiyosong hagdanan, nakatayo ang kanyang ina, si Doña Celestina Alonso. Nakasuot ng puting-puting silk robe, perpekto ang ayos ng buhok. Walang bahid ng anumang emosyon ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Rafael. Nakapako ito sa dalawang bata. Una sa natutulog na sanggol sa sofa at pagkatapos ay kay Miguel na sa sobrang takot ay napahawak sa binti ni Rafael. Ang tingin ni Doña Celestina ay tila isang yelo na kayang tumusok sa puso. Dahan-dahan, ibinalik niya ang tingin sa kanyang anak at sa pinakamalamig na boses na narinig ni Rafael sa buong buhay niya, nagtanong ito, "Rafael, anong ibig sabihin nito?" Ang tanong ni Doña Celestina ay binitin sa hangin, kasintalim ng isang patalim na nakatutok sa leeg ni Rafael. Ang init na dala ng pag-aalala ni Rafael kanina ay biglang pinanlamig ng presensya ng kanyang ina. "Ma," sagot ni Rafael. Ang boses ay pagod ngunit matatag. "Kailangan nila ng tulong. I found them sa tondo. The baby was dying." Dahan-dahang lumakad si Doña Celestina papalapit. Hindi niya tiningnan ang mga bata. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Rafael, puno ng hindi makapaniwalang pagkadismaya. Bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay may kasamang bigat, isang katahimikan na mas maingay pa sa sigaw. "Tulong?" Ulit niya. Ang salita ay puno ng paghamak. "Rafael, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Nagdala ka ng mga estranghero sa pamamahay na ito, mga batang galing sa kung saang eskinita." Itinuro niya si Miguel na lalong napakapit sa binti ni Rafael. "Tingnan mo, dugyot. Anong sasabihin ng mga kaibigan natin?
ng mga business partners mo. This is a scandal. Wala akong pakialam sa sasabihin nila, mariing sagot ni Rafael. A life was at stake. At ang reputasyon ng pamilya Alonzo, wala lang sa'yo. Tumaas ang boses ng Donya. For generations we built this name. At sisirain mo lang lahat para sa mga batang ito na hindi mo man lang kaano-ano. They will stay here, ma. At least for tonight. Pinal na sabi ni Rafael. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Celestina. Sa ayaw at sa gusto ko? Hindi sumagot si Rafael. Ang kanyang pananahimik ay isang malinaw na oo. Tumalikod ang Donya. Manang Fe, tawag niya sa kasambahay. Bigyan mo ng pagkain ng bata. At pagkatapos, dalhin mo siya sa guest room sa ibaba. Yung malapit sa kusina. Siguraduhin mong malinis siya bago humiga sa kama. Ang bawat salita ay may diin. Isang malinaw na utos na ang mga bata ay hindi kabilang sa itaas kung nasaan ang mga silid ng pamilya. Si Manang Fe, isang matandang babae na may mabait na mukha, ay agad na lumapit. Ngumiti siya ng bahagya kay Miguel. Halika, iho, sabi niya sa malumanay na boses. Nag-atubili si Miguel. Tumingala siya kay Rafael, ang mga matay nagtatanong. Tumango si Rafael, isang senyas na okay lang. Dahan-dahang bumitaw si Miguel at sumunod kay Manang Fe. Habang naglalakad sila, napansin ni Miguel ang sarili niyang mga paa na nagiiwan ng bahagyang bakas ng dumi sa makintab na sahig. Bigla siyang huminto. Mabilis niyang hinubad ang kanyang luma at punit-punit na tsinelas. Iniwan ito malapit sa pinto. Niyakap niya ang sarili at nagpatuloy sa paglakad nang nakayapak. Ang mga paay ramdam na ramdam ang nanunuot na lamig ng marmol. Nakita ni Rafael ang eksenang yon. Isang kirot ang muling gumuhit sa kanyang puso. Ang isang simpleng kilos ng bata ay nagsasabi ng lahat. Ang hiya, ang takot na makapirwisyo, ang pakiramdam na hindi siya karapat-dapat tumapak sa lugar na yon. Naiwan silang dalawa sa sala. Si Doña Celestina ay nakatayo sa tabi ng sofa, nakatingin sa natutulog na si Maria Luz. Pero ang tingin niya ay hindi sa sanggol. Nakatitig ito sa kumot, ang luma, marumi at sira-sirang tela na nakabalot sa bata. Biglang nawala ang tigas sa mukha ng Donya. Napalitan ito ng isang bagay na hindi mabasa ni Rafael. Pagkagulat? Takot? May pamilyar ba sa kumot na yon? Nakbago pa man makapagtanong si Rafael, mabilis na bawi ni Doña Celestina ang kanyang composure. Ang bahagyang pagkabigla sa kanyang mukha ay napalitan muli ng isang malamig na maskara. Ibinaba niya ang kanyang tingin, tila nandidiri sa hibla ng luma at maruming tela. Wala, maikling sagot niya. Naiisip ko lang kung anong klaseng sakit ang dala ng basahan na yan dito sa pamamahay ko. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Rafael. Tinalikuran niya ito at umakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagkadismaya. Make sure this mess is gone by morning, Rafael. I mean it. Naiwan si Rafael sa gitna ng malawak na sala, kasama ang dalawang bata na nagdala ng isang bagyo sa kanyang tahimik na mundo. Isang bagyo na hindi niya alam ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, nagising si Rafael hindi sa tunog ng kanyang alarm, kundi sa walang tigil na pag-vibrate ng kanyang telepono sa bedside table. 6:00 pa lang ng umaga. Nang kunin niya ito, halos bumagsak ang kanyang panga. 15 missed calls mula sa kanyang head of corporate communications. 20 text messages mula kay Robert. Ang screen niya ay puno ng mga notifikasyon mula sa iba't ibang news outlets. Binuksan niya ang unang link, isang article mula sa isang sikat na gossip blog. Ang headline, Makati Tycoon, Rafael Alonzo kumuha ng 2 bata mula sa tondo sa gitna ng bagyo. Sino sila? May kasama itong isang malabong litrato, malamang kinuna ng isang espiya na nagpapakita sa kanya habang buhat ang nakabalot na si Maria Luz papasok ng ospital. Mabilis niyang tiningnan ang social media. Mas malala pa.
Ang video ng pagdating nila sa ospital ay viral na. Ang mga komento ay isang digmaan. May iilang pumupuri sa kanya, ngunit mas marami ang nanghuhusga. Bakit kailangan itago? Baka may masamang balak yan. For sure, PR stunt lang yan. Kawawa naman yung mga bata. Baka gawing experiment ng mga mayayaman. Napahila mo si Rafael sa kanyang mukha. His personal assistant was right. Legal complications, PR nightmare. Alam niya kung sino ang dapat tawagan. Dinial niya ang isang numero sa kanyang speed dial. Pagkatapos ng 2 ring, isang pamilyar at matalas na boses ang sumagot. 7 a.m. on a Saturday, Raf. This better be good, sabi ng babae sa kabilang linya. I'm in trouble, Ev, sabi lang ni Rafael. Si Attorney Evelyn Reyes, ang kanyang best friend mula pa noong law school at ang pinakamagaling na corporate lawyer sa bansa. Siya lang ang nag-iisang tao na kayang sabayan ang talas ng isip ni Rafael. Let me guess, sabi ni Evelyn, at naririnig ni Rafael ang pag-type nito sa keyboard. It has something to do with a viral video of you playing hero in Tondo. How did you? It's my job to know, putol ni Evelyn. Okay, give me the facts. No drama. Mabilis na isinalaysay ni Rafael ang lahat. Mula sa pagkakita niya sa magkapatid hanggang sa komprontasyon nila ng kanyang ina, tahimik na nakinig si Evelyn. Okay, sabi ni Evelyn pagkatapos ng ilang sandali. First, you did a good thing, Raf, but you did it in the worst possible way. You opened yourself up to 1,000 liabilities, kidnapping, child endangerment. They can twist this story any way they want. I know. What do? We need to get ahead of the narrative. Maglalabas tayo ng official statement. We'll frame this as a humanitarian act. Pero kailangan nating mag-ingat, Raf. This is a war now. At sa ganitong giyera, ang katotohanan ang unang namamatay. Bago pa man makasagot si Rafael, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Doña Celestina, hawak ang isang tablet. Ang mukha niya ay galit na galit. Nakita mo na ba? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Nasa lahat ng dyaryo, nasa lahat ng social media, pinagtatawanan tayo. Rafael Alonso, ang tagapagligtas ng mga pulubi. Pinag-uusapan na tayo sa lahat ng Viber groups. This is the humiliation I was talking about. Ma, please. Anong please? Sinabi ko na sa'yo. This will destroy us. At para saan? Para sa 2 batang ni hindi natin kadugo? Sa gitna ng sigawan, napansin ni Rafael ang isang maliit na anino sa may pintuan. Si Miguel, nakatayo roon, takot na takot. Hawak ang isang basahan. Ano yan? Tanong ni Rafael. Mas malumanay ang boses. Sir. Nanginginig na sabi ni Miguel. May putik po yung tsinelas ko sa may pinto kagabi. Nililinis ko lang po. Sa gitna ng kaguluhan, ng sigawan ng ina, ng banta ng isang media war, nakita ni Rafael ang isang batang sinisisi ang sarili sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Isang batang sinusubukang maging invisible para hindi makadagdag sa gulo. Biglang nag-init ang puso ni Rafael. Isang klase ng init na hindi galit, kundi determinasyon. This was not about his reputation anymore. Ma, tama na, sabi niya sa matigas na boses. Nakatingin sa ina, ngunit ang isip ay nasa batang nasa pintuan. I will handle this. Kinagabihan, tumawag muli si Evelyn. Ang boses niya ay mas seryoso. Raf, may problema, sabi niya. Lumabas na ang ina ng mga bata. Her name is Marites, at hindi siya nag-iisa. What do you mean? She has a team. A very good, very expensive legal and PR team behind her. May nagpopondo sa kanya. At ang narrative na binuo nila, na ikaw, isang makapangyarihang bilyonaryo, ang umagaw sa mga anak niya habang siya'y naghahanap buhay. Napaupo si Rafael. Who? Sinong nasa likod niya?
I'm still digging, pero may nahanap akong isang bagay. Isang bagay na kakaiba. Huminga ng malalim si Evelyn. Raph, I found something. Ang apelyido ng lola ni Marites. Katulad ng sa dati ninyong kasambahay. Natahimik si Rafael. Ang kasambahay na sinibak ng mommy mo 20 years ago. Ang mga salita ni Evelyn ay tumatak sa isip ni Rafael na parang isang malamig na selyo. Ang pangalan ng dating kasambahay. Ang apelyido ng lola ni Marites. Hindi ito maaaring maging isang simpleng pagkakataon lamang. Ito ay isang koneksyon. Isang sinulid na maingat na hinabi mula sa nakaraan para bitagin siya sa kasalukuyan. Pagkatapos ng tawag, hindi mapakali si Rafael. Naglakad-lakad siya sa kanyang opisina sa loob ng penthouse. Ang isip ay puno ng mga tanong. 20 taon. Isang mahabang panahon. Ano ang nangyari 20 taon na ang nakalipas na may kakayahang sirain ang lahat ng mayroon siya ngayon? Isa lang ang taong nakakaalam ng sagot. Natagpuan niya ang kanyang ina sa lanay, nakaupo sa isang silyangyari sa ratan. Humihigop ng tsaa habang nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Payapa ang eksena, ngunit ramdam ni Rafael ang tensyon sa ilalim nito. Ma, simula niya, sinisikap na maging kalmado. May itatanong lang sana ako. Hindi lumingon si Doña Celestina. Kung tungkol na naman yan sa mga batang yan, Rafael, pagod na ako. Hindi. Ito ay tungkol sa isang dating kasambahay. Sa pagbanggit pa lang ng mga salitang iyon, naramdaman ni Rafael ang bahagyang pagbabago sa hangin. Ang kamay ng kanyang ina na may hawak sa tasa ng tsaa ay bahagyang nanginig. Ang pangalan niya ay Alida Santos. Diretsong sabi ni Rafael, ang tasa ay marahang ibinaba ni Doña Celestina sa platito. Ang tunog ng porselana ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa wakas, lumingon siya, ngunit ang kanyang mga mata ay walang mababakas na anumang pagkilala. Hindi ko matandaan. Malamig niyang sagot. Marami na akong naging kasambahay sa loob ng maraming taon. Siya ang ina ni Marites. Diin ni Rafael. Ang babaeng nag-aakusa sa akin ngayon. Isang mabilis na kislap ng gulat ang dumaan sa mga mata ni Doña Celestina, ngunit agad din itong nawala. Napalitan ito ng isang matigas na depensa. Isang malaking koinsidensya. Malamang ay ginagamit nila ang nakaraan para sirain tayo. Huwag kang magpapalinlang sa kanilang mga patibong, Rafael. Anong nakaraan, Ma? Giit ni Rafael. Anong nangyari? Bakit mo siya sinibak? Biglang tumayo si Doña Celestina. Ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan ng naglaho. Wala kang pakialam doon. It was an internal family matter. Isang magnanakaw ang babaeng yon. At tapos na ang usapang ito. Ang kanyang pagsigaw, ang kanyang biglaang pagiging depensibo ay higit pa sa sapat na kumpirmasyon para kay Rafael. Mayroon siyang itinatago. Isang lihim na napakalaki, kaya't handa siyang makipagsigawan sa sarili niyang anak para lamang maprotektahan ito. Hindi na nagsalita si Rafael. Tinalikuran niya ang kanyang ina, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit. Tinalikuran niya ito na may bigat sa kanyang puso. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi ito isang simpleng kaso ng custody. Hindi ito tungkol lang kay Miguel at Maria Luz. Ito ay isang digmaan na may mga ugat na nakabaon ng malalim sa madilim na lupa ng nakaraan ng kanilang pamilya. At siya, kasama ang 2 inosenteng bata, ay naipit sa gitna. Gabi na. Ang malaking penthouse ay tahimik. Si Rafael ay nasa kanyang opisina. Kausap pa rin si Evelyn sa telepono. Sinusubukang bumuo ng isang estratehiya. Si Maria Luz ay payapang natutulog sa isang crib na ipinadala ni Rafael. Si Miguel naman, hindi makatulog. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Ang buong bahay ay madilim, maliban sa mga ilaw mula sa labas na tumatagos sa mga salaming bintana. Naglakad siya ng dahan-dahan, ang maliliit niyang mga paa
ay walang ingay sa sahig. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang figura. Sa lanay, doon sa parehong upuan kanina, nakaupo si Doña Celestina. Nakaupo siyang mag-isa sa dilim, nakatanaw sa malayo. Hindi na siya ang matigas at palaban na Donya. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, mukha siyang malungkot at mag-isa. Pumasok si Miguel sa kusina. Kumuha siya ng isang baso, nilagyan ito ng tubig at maingat na dinala pabalik. Nilapitan niya ang Donya, ngunit hindi siya nagsalita. Rumirespeto sa katahimikan nito. Dahan-dahan niyang inilapag ang baso ng tubig sa maliit na mesa sa tabi ng upuan ni Doña Celestina. Hindi siya tiningnan ng matanda, ngunit alam ni Miguel na naramdaman siya nito. Pagkatapos ilapag ang baso, tumalikod si Miguel at tahimik na bumalik sa kanyang silid. Naiwan si Doña Celestina sa dilim, kasama ang isang baso ng tubig mula sa batang kinamumuhian niya. Napatingin siya sa baso. Sa loob ng ilang segundo, tila lumambot ang kanyang puso. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na naglaho. Biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Hindi ito mga salita. Isa itong litrato. Ang litrato ng luma, marumi, at punit-punit na kumot ni Maria Luz. Ang kumot na tinitigan niya ng may pagkabigla noong unang gabi. At sa ilalim ng litrato, may tatlong salita na tila sumaksak sa kanyang puso at nagpatigil sa kanyang paghinga. Alam ko ang lahat. Ang araw ng unang pagharap sa barangay ay dumating na parang isang sirko. Pagbaba pa lang ni Rafael at Evelyn sa sasakyan, sinalubong na sila ng kumpol ng mga reporter at chismoso. Ang mga kamera ay kumikislap na parang mga kidlat. Ang mga mikropono ay isinusubo sa kanilang mga mukha. Mr. Alonzo, totoo po bang sa pilitan ninyong kinuha ang mga bata? May plano po ba kayong ampunin sila? Ano po ang masasabi ninyo sa akusasyon ni Miss Marites, si Rafael, na sanay sa mga press conference na kontrolado niya ang bawat tanong at sagot, ay naramdaman ang pag-init ng kanyang ulo. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili. Ngunit isang mahigpit na hawak mula kay Evelyn sa kanyang braso ang nagpatigil sa kanya. "Walk, Raph. Don't say a word," bulong nito. Sa loob ng maliit at masikip na mediation hall, mas lalo pang sumidhi ang tensyon. Sa isang panig naroon si Marites. Nakasuot ng simpleng bestida, walang kolorete sa mukha, at ang buhok ay nakatali lang ng simple. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto at sa kanyang tabi ay ang kanyang abogado, isang matalas at agresibong lalaki. Si Marites ay larawan ng isang kaawa-awang ina. Ensayadong ensayo ang bawat galaw. Sa kabilang panig, naroon si Rafael, nakasuot ng isang mamahaling business suit na tila sumisigaw ng kapangyarihan at pera sa loob ng isang simpleng opisina ng gobyerno. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sa mata ng publiko, siya ang kontrabida. Ang mayaman at aroganteng mga api. Nagsimula ang pagdinig. Isinalaysay ni Marites ang kanyang kwento sa paraang madudurog ang kahit anong puso. Bawat hikbi ay may tamang tiyempo. Bawat patak ng luha ay tila kinalkula. Sinabi niya kung paano siya nagtatrabaho ng 2 shift bilang isang kasambahay para lang may makain ang kanyang mga anak at kung paano sa isang iglap nawala sila. "Hindi ko po sila inabandona," humahagulgol niyang sabi, nakatingin sa barangay captain. "Hinabilin ko lang po sila sandali. Pagbalik ko wala na sila. At nalaman ko na lang na sa isang mansyon na pala sila, kasama ng isang taong hindi ko kilala." Pinigilan ni Rafael ang sarili na sumigaw ng sinungaling. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Ang isang ugat sa kanyang sentido ay pumipintig. "Mr. Alonzo?" tanong ng tagapamagitan. Tumingin si Rafael kay Evelyn. Umiling ito ng bahagya.
My client reserves his statement for the proper court at this time. Seryosong sabi ni Evelyn. Ang kanyang pananahimik ay isinulat ng media bilang isang pag-amin sa kasalanan. Walang nangyari sa pagdinig. Itinakda ito para sa susunod na linggo. Sa paglabas nila, muling sumugod ang media. Sa pagkakataong ito, mas agresibo sila. Isang reporter ang halos maitulak si Rafael. Mr. Alonso, bakit ayaw ninyong magsalita? Tinatago niyo po ba ang katotohanan? Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na boses ang narinig ni Rafael sa tabi niya. Kuya, ayos ka lang? Nasa likod niya pala si Miguel na ipinasundo niya kanina sa driver para sana makita ang kapatid kahit sandali. Napapalibutan sila. Nakita ni Rafael ang takot sa mga mata ng bata. Agad na nagbago ang kanyang prioridad. Walang salitang yumuko si Rafael, ipinagsanggalang si Miguel mula sa mga kamera at mabilis na iginiya ito pabalik sa sasakyan. Pag-uwi sa penthouse, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa dati. Sinabihan ni Rafael si Manang Faye na ihanda ang paboritong pagkain ni Miguel, ngunit tumanggi ang bata. Umupo lang ito sa isang sulok ng sala, yakap ang kanyang mga tuhod. Nang mag-isa na si Miguel sa sala, binuksan niya ang telebisyon at doon nakita niya ang mukha ni Rafael sa primetime news. Ang kampo ni Marites Santos, iginigiit na biktima sila ng pang-aabuso ng kapangyarihan, sabi ng news anchor. Habang ang bilyonaryong si Rafael Alonso ay nananatiling tikom ang bibig sa gitna ng mga mabibigat na akusasyon, ipinakita ang umiiyak na mukha ni Marites at pagkatapos ay ang seryoso at tila galit na mukha ni Rafael habang papalabas ng barangay hall. Ang contrast ay malinaw. Ang mabuti laban sa masama. Ang biktima laban sa salarin. Pinatay ni Manang Fe ang telebisyon. Naku, wag mo nang panoorin yan, iho. Puro kasinungalingan lang yan. Ngunit huli na ang lahat. Narinig na ni Miguel, nakita na niya. At sa isip ng isang 8 taong gulang na bata, simple lang ang konklusyon. Ako, mahinang bulong niya sa sarili. Ako ang dahilan. Pabigat lang ako. Samantala, sa opisina ni Rafael, kausap niya si Evelyn sa telepono. Sinusubukang magplano ng kanilang susunod na hakbang. They're painting me as a monster, Ev. I know, that's their strategy. We need to find their weakness. We need to find out who's funding them. Give me more time, Raf. Biglang tumunog ang isang notifikasyon sa laptop ni Rafael. Isang alert para sa isang bagong article. It was from a notorious investigative blog known for its sensationalist exposés. Binuksan niya ito, at ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ang headline ay malaki at mapanira. Ang madilim na sikreto ni Rafael Alonso. Ang aksidente sa bodega na sinubukan niyang ibaon sa limot. Nakalagay doon ang isang kwento mula 5 taon na ang nakalipas. Isang aksidente sa isa sa mga bodega ng kanyang kumpanya kung saan isang empleyado ang malubhang nasugatan. Ang katotohanan, isa itong aksidente. At sinagot ni Rafael ang lahat ng gastusin sa ospital at nagbigay ng lifetime pension sa pamilya. Ngunit ang isinulat sa article ay iba. Pinalabas nito na ito ay dahil sa kapabayaan ni Rafael na tinakasan niya ang responsibilidad na ginamit niya ang kanyang pera para patahimikin ang biktima. Sa isang iglap, hindi na lang siya isang kidnapper sa mata ng publiko. Isa na rin siyang manloloko, isang taong walang puso. At ang paninirang yon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang kanyang pinaghirapang reputasyon ay sinisimulan ng wasakin, piraso bawat piraso. Ang article ay kumalat na parang apoy. Sa loob lang ng ilang oras, ang pangalan ni Rafael Alonso ay naging simbolo ng lahat ng masama sa mga mayayaman. Arogante, walang pakialam, at kayang gamitin ang pera para pagtakpan ang anumang kasalanan. Ang epekto ay agaran. Sa pagbubukas ng stock market kinabukasan, ang mga co-few ng Alonso Corp ay bumagsak.
Ang mga miyembro ng board ay walang tigil sa pagtawag, nagtatanong, nag-aalala. Ang mundo ni Rafael, na dating matatag na parang isang muog, ay nagsimulang gumuho. Naging mas tahimik at mas mainitin ang ulo ni Rafael sa loob ng penthouse. Madalas siyang nakakulong sa kanyang opisina. Ang boses niya ay laging matigas at seryoso sa telepono. Ang dating presensya niyang nagbibigay ng seguridad kay Miguel ay napalitan ng isang distansya na hindi kayang abutin ng bata. "Sinabi ko na sa'yo, Rafael," sabi ni Doña Celestina isang umaga. Habang sabay silang nag-aalmusal, itinuturo ang dyaryo na may mukha ni Rafael sa front page. "Ito ang napapala mo. Sinisira mo hindi lang ang pangalan mo, kundi ang pamana ng ama mo." May bahagi sa kanya na nagagalak, ang bahaging gustong mapatunayan na tama siya mula't mula pa. Ngunit mayroon ding isang maliit na katagong bahagi sa kanya na nag-aalala. Hindi para kay Rafael, kundi para sa korporasyon, para sa pangalan. Si Miguel, na nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang lamesa, ay lalong lumiliit sa kanyang upuan. Bawat salita ng Donya ay parang isang dagok sa kanya. Ramdam niya ang bigat sa bahay. Ramdam niya ang galit. At alam niyang siya ang dahilan. Ginawa niya ang lahat para hindi makita, para hindi marinig. Kung kakain siya, tinitiyak niyang walang matatap. Kung maglalakad siya, dahan-dahan para walang ingay. Kung gagamitin niya ang banyo, pinupunasan niya ang sahig pagkatapos para walang bakas na naiwan. Ngunit may isang bagay siyang hindi tinigilan. Isang umaga, habang pababa si Doña Celestina sa hagdanan, nagkasalubong sila ni Miguel. Agad na huminto ang bata, yumuko at kinuha ang kamay ng matanda. Dahan-dahan niyang inilapat ito sa kanyang noo. Pagmamano, isang simpleng kilos ng paggalang na tila mula sa ibang panahon. Nagulat si Doña Celestina. Hinila niya pabalik ang kanyang kamay na para bang napaso. Hindi siya nagsalita. Nagpatuloy lang siya sa paglakad na parang walang nangyari. Ngunit nangyari ulit ito kinabukasan. At sa susunod na araw, araw-araw, sa tuwing magkakasalubong sila, si Miguel ay humihinto, yumuyuko, at gumagalang. Walang hinihintay na kapalit. Isang tahimik na pagkilala sa kanyang posisyon bilang matanda sa pamamahay na yon. Hindi ito pinapansin ni Doña Celestina sa umpisa. Ngunit ang paulit-ulit na kilos ng bata ay nagsimulang mag-iwan ng marka tulad ng patak ng tubig na unti-unting umaagnas sa isang matigas na bato. Nagsimula siyang mag-obserba. Nakikita niya kung paano tinitiklop ni Miguel ang kanyang kumot pagkagising, kung paano niya tinutulungan si Manang Fe sa pag-aayos ng mesa kahit hindi inuutusan. Isang gabi, habang nagbabasa ng libro si Doña Celestina sa sala, bigla siyang napahatsing at pagkatapos ay napaubo. Ang hangin mula sa aircon ay masyadong malamig. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagbabasa. Ilang sandali pa, isang maliit na anino ang lumapit. Hindi siya lumingon. Iniisip na si Manang Fe ito. Ngunit nang ilapag ang isang bagay sa mesang katabi niya, napatingin siya. Isang baso ng maligamgam na tubig at ang naglapag nito ay si Miguel. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ng bata, walang takot, walang paghingi ng kapalit. Tanging isang simple at purong pag-aalala. Hindi kinuha ng Donya ang baso. Ngunit nang tumalikod na ang bata at tahimik na bumalik sa kanyang silid, ang tingin niya ay sumunod sa maliit na anyo nito hanggang sa mawala ito sa dilim. Tinitigan niya ang baso ng tubig. Ang singaw mula sa init nito ay unti-unting nawawala sa malamig na hangin. Sa pagkakataong yon, sa katahimikan ng malaking sala, isang maliit na bitak ang nagsimulang mabuo sa pader na itinayo ni Doña Celestina sa paligid ng kanyang puso. Samantala, ang digmaan sa labas ay lalong umiinit. Naghahanda sina Rafael at Evelyn para sa susunod na hakbang. "Raf, they're filing for temporary guardianship," sabi ni Evelyn sa telepono. Ang boses ay seryoso. "Gagamitin nila yung article tungkol sa bodega laban sa'yo. They will argue that you're an unfit guardian
a danger to the children. That's baseless! Galit na sagot ni Rafael. Sa korte, ang mahalaga ay kung ano ang mapapatunayan mo, hindi kung ano ang totoo. Paalala ni Evelyn. At sa ngayon, ang lahat ng ebidensya ay pabor sa kanila. Naging abala si Rafael sa paghahanda ng kanilang depensa. Halos hindi na niya napapansin ang mga araw na lumilipas. Isang hapon, habang nagmamadali siyang lumabas para sa isang pulong kasama si Evelyn, napansin niyang kakaibang tahimik ang bahay. Pumunta siya sa silid ni Maria Luz. Nakita niya si Manang Fe na nag-aayos ng mga damit. Manang, nasaan po yung kumot ni Baby Luz? Tanong niya. Tinutukoy ang luma at maruming kumot na dala ng bata pagdating. Iyon na ang naging comfort blanket ng sanggol. Naku sir, sabi ni Manang Fe, nag-aalala. Hindi ko po makita, kanina pa pong umaga. Baka po nailagay ko sa labahan nang hindi sinasadya. Hindi na ito inisip ni Rafael, marami pang mas malaking problema. Kinabukasan, dumating ang isang opisyal na sulat mula sa korte. Pinagbibigyan nito ang mosyon ni Marites. Ang korte ay nag-utos na pansamantalang ibigay ang pangangalaga kay Maria Luz sa kanyang biolohikal na ina. Habang dinidinig ang kaso, nakatanggap si Rafael ng tawag mula kay Evelyn. Ang boses niya ay mabigat. Raf, I'm so sorry. The judge granted their motion. They're citing your ongoing PR crisis as a source of instability for the child. Nabitawan ni Rafael ang kanyang telepono. They're coming to get her, Raf, sabi ni Evelyn sa kabilang linya. Bukas ng umaga. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura, nag-alis ng lahat ng hangin sa kanyang baga. Bukas ng umaga, aagawin nila si Maria Luz. Ang umaga ay dumating ng walang kulay. Ang karaniwang ginintuang sinag ng araw na tumatagos sa mga salaming bintana ng penthouse ay tila kulay abo. Ang buong bahay ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. 9:00, dumating sila. Isang social worker, 2 opisyal ng barangay, at si Marites. Nakatayo siya sa likuran nila. Ang muka ay nakayuko, gumanap sa papel ng isang mapagkumbabang ina na naghahangad lang na mabawi ang kanyang anak. Sinalubong sila ni Rafael at Evelyn sa may pinto. Walang nagsasalita. Tanging ang pag-abot lang ng isang folder na naglalaman ng utos ng korte. Bawat tunog, ang kaluskos ng papel, ang pag-ubo ng isang opisyal ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Si Manang Fe ay lumabas mula sa silid ni Maria Luz. Buhat-buhat ang sanggol na payapang natutulog, walang kamalay-malay sa unos na nagaganap. Sa likod niya nakasunod si Miguel. Ang mga mata ng bata ay malaki at puno ng pagkalito at takot. Nang makita niya si Marites at ang mga opisyal, agad siyang tumakbo sa likod ni Rafael. Ang maliliit niyang mga kamay ay mahigpit na kumapit sa tela ng pantalon nito. Oras na po, sabi ng social worker sa isang formal, ngunit walang emosyong boses. Dahan-dahang lumapit si Marites. Iniabot niya ang kanyang mga braso para kunin ang sanggol. Sandali! Sabi ni Rafael, ang boses ay mahina ngunit may bigat. Lumingon siya, hindi kay Marites, kundi kay Miguel. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata, hinaharangan ng tingin ng bata mula sa mga estranghero. Miguel, sabi niya, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Kailangan munang sumama ni Maria Luz sa kanila. Pero babalik din siya, okay? Pangako. Umiling si Miguel. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ayoko po. Dito lang po si baby. Kinuha ng social worker si Maria Luz mula sa mga braso ni Manang Fe. Sa paglipat ng sanggol, bahagya itong gumalaw at nagmulat ng mata. Hindi ito umiyak. Tumingin lang ito sa paligid. Ang mga inosenteng mata ay puno ng pagtataka. Nang makita ni Miguel na hawak na ng ibang tao ang kanyang kapatid, bumitaw siya kay Rafael at sinubukang lumapit. Kapatid ko. Hinarangan siya ng isang opisyal ng barangay. Dito ka lang, bata. Sa sandaling iyon,
Ang lahat ng lakas ni Miguel ay nawala. Napahagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit, ng pagkabigo, ng kawalan ng kapangyarihan. Isang iyak na tila sumisira sa bawat sulok ng marangyang penthouse. Si Rafael ay nakatayo lang doon. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot, ang parehong pakiramdam ng kawalan ng magawa na naramdaman niya sa ospital maraming taon na ang nakalipas. Pinapanood niyang kunin ang isang batang itinuring na niyang kanya at wala siyang magawa. Habang naglalakad ang grupo papalabas, si Marites sa huli, tumigil si Rafael. Mabilis niyang hinubad ang kanyang mamahaling Swiss watch mula sa kanyang pulso, ang relo na nagkakahalaga ng higit pa sa isang bahay. Inabot niya ito sa social worker. "Please," sabi ni Rafael, ang boses ay basag. "Just make sure she's warm. Make sure she has milk." Ang social worker ay tumingin sa relo. Pagkatapos ay kay Rafael naguguluhan. Ngunit nakita niya ang desperasyon sa mga mata ng lalaki. Tahimik niyang isinara ang palad ni Rafael. "Aalagaan po namin siya, sir. Tungkulin po namin yan." Isinara ang pinto. Ang iyak ni Miguel ay humina at naging mga hikbi na lang. Niyakap siya ni Manang Fe. Si Evelyn ay banayad na tinapik ang balikat ni Rafael, ngunit si Rafael ay hindi gumagalaw. Nakatitig lang siya sa nakasarang pinto. Ang dating simbolo ng kanyang kapangyarihan at seguridad ay ngayon isang harang na naghihiwalay sa kanya mula sa isang maliit na pamilyang nagsisimula pa lang mabuo. Mula sa itaas ng hagdanan, tahimik na nanonood si Doña Celestina. Nakita niya ang lahat, ang pagdating ng mga opisyal, ang pag-agaw sa bata, ang basag na boses ng kanyang anak, ang nakakadurog na pag-iyak ni Miguel. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa ilalim ng kanyang mamahaling damit, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Isang bagay sa loob niya, isang bagay na matagal nang natutulog, ang nagsimulang magising gabi. Ang katahimikan sa bahay ay mas malala pa. Walang gustong kumain. Si Miguel ay nakakulong sa kanyang silid. Si Rafael ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa syudad, ngunit wala siyang makita. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Kinabahan siya. Sinagot niya ito. "Hello? Mr. Alonso?" Isang boses ng isang babae, isang nurse. "Nandito po ba kayo sa Manila Public Hospital?" "Hindi." "Bakit?" "Mayroon po kasing sanggol na dinala dito. Si Maria Luz Santos. Iniwan po siya rito. Mataas po ang lagnat niya." Ang mundo ni Rafael ay huminto. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo bago kumulo sa galit. Iniwan. Iniwan nila ang bata. "Pupunta na ako dyan!" Sigaw niya at ibinaba ang telepono. Tumakbo siya palabas ng opisina. Ang isip ay lumilipad. "Miguel!" Sigaw niya. Kinakatok ang pinto ng silid ng bata. "Miguel, magbihis ka. Pupuntahan natin si Maria Luz." Ang biyahe papuntang Manila Public Hospital ay isang malabong alaala ng mga pulang ilaw trapiko at galit na busina. Para kay Rafael, ang mundo sa labas ng bintana ng sasakyan ay gumagalaw ng napakabagal. Sa tabi niya, si Miguel ay nakaupo ng tuwid. Ang mga luha ay natuyo na sa kanyang mga pisngi. Napalitan ito ng isang tahimik at matinding determinasyon. Pagdating nila sa emergency room, isang eksena ng kontroladong kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Ang amoy ng antiseptic, ang tunog ng mga monitor, ang pag-iyak ng mga pasyente. Hinanap ng kanilang mga mata ang pamilyar na maliit na anyo. Sa isang sulok, sa isang metal na crib, naroon si Maria Luz. May nakakabit na IV sa kanyang maliit na kamay. Ang kanyang balat ay namumula sa lagnat at ang kanyang paghinga ay mababaw. "Maria Luz," bulong ni Miguel at tumakbo siya papalapit. Ang maliliit niyang daliri ay maingat na humawak sa gilid ng crib, takot na gisingin o sakta ng kapatid.
Nilapitan ni Rafael ang nurse's station. Ako si Rafael Alonzo. Ako ang tumawag kanina. Ang nurse, isang babaeng pagod ngunit may mabait na mga mata, ay tumango. Mr. Alonzo, buti po nakarating kayo agad. Stable na po siya. Pero mataas pa rin ang lagnat. Dehydrated din po. Mukhang ilang oras na siyang hindi napapainom ng gatas. Isang matinding galit ang kumulo sa dibdib ni Rafael. Galit kay Marites. Galit sa sistema. Galit sa sarili niya. Sino ang nagdala sa kanya rito? Tanong niya. Isang taxi driver po. Sabi niya, may babaeng nagbayad sa kanya para ihatid ang sanggol dito. Pagkatapos, nawala na raw po ang babae. Kinuha ni Rafael ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan si Evelyn. Ev, nasa Manila Public Hospital kami. Dinala nila si Maria Luz dito. Iniwan lang nila. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang matalas na paghinga. Raf, this is it. Ito na ang hinahanap natin. This is gross negligence, child abandonment. This changes everything. Ang boses ni Evelyn ay hindi na mabigat, kundi matalas at puno ng enerhiya. Stay there. I'm filing an emergency petition right now. Huwag kang aalis dyan. Document everything. Kausapin mo ang mga doktor. Kunin mo ang pangalan ng taxi driver di kong mahahanap. This is our counterattack. Pagbalik ni Rafael sa tabi ng crib, nakita niya si Miguel na kinakausap ang natutulog na kapatid. Nandito na si Kuya, baby. Bulong ng bata. Sabi ko na po, babalik tayo para sa kanya. Hindi ka na namin iiwan ulit. Ang simpleng pangako ng isang 8 taong gulang na bata ay tumama kay Rafael ng mas malakas kaysa sa anumang legal na argumento. Ito ang totoo. Ito ang mahalaga. Habang nagbabantay sila, sa penthouse, hindi makatulog si Doña Celestina. Ang imahe ng pag-iyak ni Miguel ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang kawalan ng magawa sa mukha ng kanyang anak. Isang bagay ang nag-udyok sa kanya na tumayo. Naglakad siya papunta sa silid bisita kung saan unang natulog si Maria Luz. Ang silid ay malinis na ulit, na para bang walang sanggol na natulog doon. Ngunit alam niyang may kulang. Binuksan niya ang cabinet sa kanyang sariling silid. Mula sa pinakailalim, sa likod ng mga lumang album, kinuha niya ang isang bagay na nakabalot sa seda. Ang luma at maruming kumot ni Maria Luz. Kinuha niya ito noong araw na yon. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil ayaw niyang may maruming bagay sa kanyang bahay. O siguro, dahil sa ibang dahilan. Maingat niyang inilatag ang kumot sa ibabaw ng kanyang kama. Ang tela ay gasgas na. Ang kulay ay kupas na. Ngunit sa isang sulok, mayroong isang maliit na burda. Isang burda na siya lang ang nakakaalam ng kahulugan. Isang maliit na bulaklak ng sampagita. Ang parehong burda na tinahi ng kanyang yumaong kapatid sa lahat ng gamit nito. Ang kanyang kapatid na nagkamali, na nagmahal ng maling tao, at pilit niyang itinago sa mundo para protektahan ang pangalan ng pamilya. Habang tinititigan niya ang maliit na bulaklak, ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang batang iyon, ang batang kinamumuhian niya, ang batang itinuring niyang dumi, ay hindi lang isang estranghero. Dugo niya, laman niya, pamangkin niya. Sa ospital, mag-uumaga na. Bumaba na ang lagnat ni Maria Luz. Nakatulog na si Miguel sa isang upuan. Ang ulo ay nakasandal sa braso ni Rafael. Si Rafael mismo ay pagod. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng isang bagong pag-asa. Biglang tumunog ang telepono ni Evelyn. Hindi ito galing kay Evelyn. Isang unknown number. Nag-atubili siyang sagutin. Ngunit may nag-udyok sa kanya. Hello? Si Rafael Alonzo po ba ito? Isang boses ng lalaki. Tila professional. Sino to? Hindi na mahalaga kung sino ako. Sabi ng boses. Mayroon lang akong babala. Ang kalaban ninyo ay hindi lang si Marites. May mas malaking tao sa likod niya.
Isang taong gusto kang sirain. Ang kasong ito ay simula pa lang. Ang target nila ay ang buong Alonso Corporation. Bago pa man makasagot si Rafael, ibinaba na ng lalaki ang telepono. Nakatitig si Rafael sa kawalan. Ang panalo sa korte ay isang laban lang. Ngayon, malinaw na. May isang digmaang paparating. Ang babala mula sa misteryosong tawag ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na lamig sa hangin. Mas malamig pa kaysa sa aircon ng ospital. Ang pagbabalik ni Maria Luz ay isang panalo. Ngunit ito rin ang tunog ng isang tambol na naghuhudyat ng isang mas malaking digmaan. Kinaumagahan, pinayagan na ng doktor na umuwi si Maria Luz. Ang biyahe pabalik sa penthouse ay kabaliktaran ng biyahe nila papunta sa ospital. Ito ay tahimik, ngunit hindi dahil sa tensyon. Ito ay isang katahimikan na puno ng ginhawa. Si Miguel ay hindi bumibitaw sa kamay ng kanyang kapatid na payapang natutulog sa car seat nito. Si Rafael, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, ay naramdaman ang paggaan ng bigat sa kanyang dibdib. Ngunit ang ginhawang iyon ay panandalian lamang. Pagbukas ng pinto ng penthouse, bumungad sa kanila ang isang hindi inaasahang eksena. Si Doña Celestina ay nakatayo sa gitna ng sala. Hindi siya nakasuot ng kanyang karaniwang matigas na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay namumugto at sa kanyang mga kamay, hawak niya ang luma at maruming kumot. "Ma?" Nagtatakang tanong ni Rafael. Hindi sumagot si Doña Celestina. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Maria Luz na ngayon ay buhat na ni Manang Fe. Dahan-dahan siyang lumapit. Walang sino man ang gumalaw. Maging si Miguel ay napatigil, ramdam ang kakaibang bigat sa sandaling iyon. Nang makarating siya, sa harap ng sanggol, dahan-dahang itinaas ni Doña Celestina ang kumot. Itinapat niya ang sulok na may borda sa damit ng bata. Isang maliit na bulaklak ng sampagwita. Huminga ng malalim ang Donya. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak, na parabang binitawan niya ang isang pasanin na dinala niya sa loob ng 30 taon. "Sumunod ka sa akin, Rafael," sabi niya sa isang boses na basag at halos hindi marinig. "Sa library, kailangan nating mag-usap." Ang library ng mga Alonso ay isang silid na bihirang gamitin. Puno ito ng mga lumang libro, mga litratong itim at puti, at amoy ng nakaraan. Umupo si Doña Celestina sa isang antigong silya. Inilatag niya ang kumot sa mesang nasa pagitan nila ni Rafael. "Kilala mo ba ang kapatid kong si Amalia?" Simula niya. Tumango si Rafael. "Si Tita Amalia. She passed away when I was a kid. Cancer." "Hindi yon ang buong kwento," sabi ni Doña Celestina, ang tingin ay nasa malayo. "Si Amalia. Siya ang liwanag ng pamilyang ito. Maganda, matalino, masayahin. Ngunit nagkamali siya, Rafael. Nagmahal siya ng isang lalaking hindi para sa kanya. Isang lalaking may pamilya na. At nagbunga ang pagmamahalan na yon." Napatitig si Rafael sa kanyang ina, hindi makapaniwala sa naririnig. Buntis siya, patuloy ng Donya. Ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan. "Sa panahon na natin, isa iyong malaking eskandalo. Sisirain nito ang pangalan natin." Ang kinabukasan niya. "Natakot ako, Rafael, para sa kanya, para sa pamilya." "Anong ginawa mo, Ma?" "I did what I thought was best. Itinago ko siya. At nang isilang niya ang isang malusog na sanggol na babae, ipinaampon ko ito. Pilit ko siyang pinilit na ibigay ang bata." Ang hangin sa silid ay tila naubos. Ang kasambahay na si Alida Santos, siya ang tumulong sa akin. Siya ang naghahanap ng pamilyang aampon. Siya lang ang nakakaalam. Pagkatapos, sinibak ko siya. Binigyan ko siya ng malaking halaga para manahimik at lumayo. It was a mistake. Isang malaking pagkakamali. Dinampot niya ang kumot. "Ang bordang ito ang tanda ni Amalia. Tinatahi niya ito
sa lahat ng gamit niya. Nang mamatay siya sa lungkot ilang taon pagkatapos, ipinangako ko sa sarili kong kakalimutan ko ang lahat, na ibabaon ko ang lihim na ito habang buhay. Tumingin siya ng diretso kay Rafael. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang batang iyon, si Maria Luz. Hindi siya isang santos, Rafael. Hindi siya isang estranghero. Huminga siya ng malalim. Isa siyang Alonzo, anak siya ng anak ni Amalia, pamangkin ko, at apo sa tuhod mo. Ang revelasyon ay tumama kay Rafael na parang isang pader. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang pagkabigla ng kanyang ina sa kumot, ang pag-atake ni Marites, ang babala sa telepono. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi lang ito simpleng paghihiganti. May mas malalim na dahilan. Kung apo mo siya, tanong ni Rafael, sinusubukang iproseso ang lahat. Bakit gustong sirain ni Marites ang pamilyang ito? Bakit niya ginagamit ang sarili niyang pamangkin? Umiling si Doña Celestina. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, Rafael, ay nagkamali ako. Isang pagkakamaling ngayon ay bumabalik para sa ating lahat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael ang kanyang ina hindi bilang isang matigas na matriarch, kundi bilang isang babaeng nagkamali, isang babaeng pinagsisisihan ang isang desisyon na ginawa dahil sa takot at pride. Tumayo siya at lumapit sa ina. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, niyakap niya ito. Patawarin mo ako, anak. Hagulgol ng Donya sa kanyang balikat. Patawarin mo ako. Ang kanilang pag-uusap ay nagtagal, ngunit sa paglabas nila ng library, may bagong pagkakaisa sa pagitan nila. Hindi na sila mag-ina na nag-aaway, kundi 2 taong magkasama sa isang laban. Ngunit alam ni Rafael na ang pagkakaisang ito ay may kasamang isang mabigat na problema. Isang imposibleng pagpipilian. Tinawagan niya si Evelyn at ikinuwento ang lahat. Diyos ko, Raf, sabi lang ni Evelyn, nabigla rin. This is the bomb we needed. Kung mapapatunayan natin sa korte na si Maria Luz ay isang Alonzo, tapos ang kaso ni Marites. I know, sabi ni Rafael. Pero, nag-atubili si Evelyn. Para patunayan yan, kailangan nating ilabas ang buong kwento. Ang kwento ni Tita Amalia, ang kwento ng isang anak sa labas. Sasabog ito sa mukha ng pamilya ninyo. Ang eskandalong iniiwasan ng mommy mo sa loob ng 30 taon. Siya mismo ang magiging dahilan para lumabas ito. Natahimik si Rafael. Nasa kanyang mga kamay ang sandata para manalo sa giyera. Ngunit para gamitin ito, kailangan niyang isakripisyo ang huling piraso ng dignidad at katahimikan ng kanyang ina. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagliligtas sa kanyang bagong pamilya at pagwasak sa pundasyon ng kanyang pinagmulan. Ang mga sumunod na araw sa penthouse ay puno ng isang kakaibang tensyon. Ang dating malamig na digmaan sa pagitan ni Rafael at ng kanyang ina ay nawala na. Ngunit napalitan ito ng isang mabigat na katahimikan. Pareho nilang alam ang bombang hawak nila at pareho nilang alam ang halaga ng pagsabog nito. Gabi-gabi, nakikita ni Rafael si Doña Celestina na nakaupo sa sala, tahimik na pinagmamasdan sina Miguel at Maria Luz. Ang dating tingin ng pagkasuklam ay napalitan ng isang pinaghalong pagsisisi, pagtataka, at isang damdaming hindi pa kayang pangalanan ni Rafael. Marahil, pagmamahal, nakikita niya kung paano napapangiti ang kanyang ina kapag tumatawa si Maria Luz sa pagtulog o kung paano niya sinusundan ng tingin si Miguel habang maingat nitong pinaapat ang likod ng kapatid. Isang gabi, naupo si Rafael sa tabi ng ina. Pinapanood mo sila, sabi niya. Tumango si Doña Celestina, hindi inaalis ang tingin sa mga bata. Sa bawat pagtingin ko sa kanila, Rafael, si Amalia ang nakikita ko, ang ngiti niya, ang mga mata niya, at ang lahat ng taon na nawala. Ang lahat ng taon na sana'y nakasama ko ang pamilya niya.
Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung naging mas matapang lang sana ako noon, kung mas pinili ko ang kapatid ko kaysa sa sasabihin ng ibang tao, hindi sana tayo aabot sa ganito. Hindi natin mababago ang nakaraan, ma. Mahinang sabi ni Rafael. Ang mahalaga ay kung anong gagawin natin ngayon. Tumingin sa kanya si Doña Celestina. Ang mga mata ay puno ng sakit. Alam ko kung anong kailangan mong gawin. Kailangan mong gamitin ang katotohanan para manalo, para protektahan ang mga bata. Huminga siya ng malalim. Kahit na ang kapalit nito ay ang kahihiyan ng buong pamilya natin. Handa na ako, Rafael. Tatanggapin ko. Niyakap ni Rafael ang ina. Ang kanyang ina na sa buong buhay niya ay simbolo ng lakas at hindi matitinag na pride ay ngayon handang isuko ang lahat. Ngunit para kay Rafael, hindi ganoon kadali. Buong araw niyang pinag-isipan ang kanilang mga pagpipilian. Oo, maililigtas nila ang mga bata. Ngunit wawasakin nila ang kanyang ina sa proseso. Ilalantad nila siya sa panghuhusga ng buong mundo. Ang mismong bagay na kinatakutan niya sa buong buhay niya. Mayroon bang ibang paraan? Kinagabihan, hindi makatulog si Rafael. Pumunta siya sa silid ni Miguel para tingnan ito. Naabutan niya ang bata na hindi patulog, nakaupo sa kama. May hawak na isang libro ng mga larawan. Bakit gising ka pa? Tanong ni Rafael. Hindi po ako makatulog, sagot ni Miguel. Ini-imagine ko po kung anong itsura ng bahay namin dati. Umupo si Rafael sa tabi niya. Tiningnan niya ang libro. Isang simpleng storybook tungkol sa isang pamilya ng mga oso na nakatira sa isang maliit na bahay sa gubat. Gusto mo bang basahan kita? Alok ni Rafael. Tumango si Miguel. Ang mga matay nagningning. At doon, sa katahimikan ng gabi, sa unang pagkakataon, binasahan ni Rafael ng kwento si Miguel. Ang kanyang boses, na sanay sa pagbibigay ng utos sa mga board meeting, ay naging malumanay. Ikinuwento niya ang tungkol sa pamilyang oso, kung paano sila nagtutulungan, kung paano nila pinoprotektahan ang isa't isa mula sa malakas na hangin at ulan. Nang matapos ang kwento, nakatulog na si Miguel. Ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Rafael. Tinitigan ni Rafael ang payapang mukha ng bata. Sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat. Ang pamilya ay hindi isang pangalan na kailangang protektahan. Hindi ito isang legacy ng kayamanan o kapangyarihan. Ang pamilya ay ang pagbabasa ng kwento sa isang batang hindi mo kadugo hanggang sa makatulog ito. Ang pamilya ay ang pag-aalala sa isang sanggol na may lagnat sa gitna ng gabi. Ang pamilya ay ang pagyakap sa isang inang nagkamali at handang harapin ang mundo para sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Evelyn. Ev, may desisyon na ako, sabi niya. Hindi natin gagamitin ang kwento ni Tita Amalia. We will fight this head on. Lalaban tayo ng patas. Dahil hindi ko wawasakin ang ina ko para lang manalo. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang buntong hininga. Are you sure, Raf? This is our ace. Baka matalo tayo. I'm sure, sabi ni Rafael. Ang boses ay puno ng isang kapayapaan na ngayon lang niya naramdaman. Dahil kung mananalo tayo sa paraang yon, talo pa rin kaming lahat sa huli. Kinabukasan, sinabi ni Rafael ang kanyang desisyon kay Doña Celestina. Hindi makapaniwala ang matanda. Pero Rafael, paano ang mga bata? Lalaban ako para sa kanila, Ma. Pero lalaban din ako para sa'yo. Niyakap ni Doña Celestina ang kanyang anak. Ang puso niya'y puno ng pasasalamat at paghanga. Sa sandaling iyon, mas naging proud siya kay Rafael kaysa noong ito'y graduate na summa cum laude o noong isinara nito ang pinakamalaki nitong business deal. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Habang naghahanda sina Rafael at Evelyn para sa nalalapit na hearing, isang tawag ang gumulat sa kanilang lahat. Galing ito sa isa sa mga investigador na kinuha ni Evelyn. Attorney,
Reyes, sabi ng investigador. Ang boses ay apurado. May problema tayo. Si Marites Santos, nawawala. Anong nawawala? Gulat na tanong ni Evelyn. Hindi siya umuwi sa tinutuluyan niya kagabi. Ang mga gamit niya nandoon pa. Pero siya, walang nakakaalam kung nasaan. Parang bula na naglaho. Ang balita ay isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang mga plano. Ang kanilang pangunahing testigo, ang sentro ng buong kaso, ay nawawala. Kinidnap ba siya para patahimikin? O kusa ba siyang tumakas dahil natatakot na sa mga taong nasa likod niya? Alinman sa dalawa, ang ibig sabihin ay iisa lang. Ang hearing ay matutuloy, ngunit sila ay papasok sa korte nang walang kalaban. At mas masahol pa, wala silang paraan para patunayan ang kanilang mga aligasyon. Ang kanilang desisyon na lumaban ng patas ay maaaring maging dahilan ng kanilang tiyak na pagkatalo. Ang araw ng hearing ay dumating na may kasamang mabigat at kulay abong kalangitan. Isang salamin ng kawalan ng katiyakan na bumabalot sa pamilya Alonzo. Pumasok sila sa korte bilang isang nagkakaisang pamilya. Si Rafael, matatag ang tindig. Si Evelyn, alerto at handa. At sa likod nila, sa unang pagkakataon, si Doña Celestina, ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng isang tahimik na dignidad. Ang korte ay puno. Ang media ay naroon. Handang idokumento ang bawat segundo ng tinaguriang Custody War of the Year. Ang kampo ng kalaban ay naroon din, kumpiyansa at tila walang pakialam sa pagkawala ng kanilang kliyente. Nagsimula ang pagdinig. Gaya ng inaasahan, iprinisinta ng abogado ni Marites ang kanilang kaso. Na si Marites ay isang mapagmahal na ina na pansamantalang nawalan ng kakayahan at si Rafael Alonzo, gamit ang kanyang yaman at kapangyarihan, ay inagaw ang kanyang mga anak. Ang pagkawala ni Marites ay ipinalabas nilang isang ebidensya ng matinding emosyonal na pagkabalisa na dulot ng ginawa ni Rafael. Habang nagsasalita ang abogado, si Rafael ay kalmado lang, ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Bawat salita ay isang kasinungalingan, isang patalim na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nang si Evelyn na ang tumayo, ang buong silid ay tumahimik. Your Honor, simula niya siya. Ang boses ay malinaw at matatag. We are here today to talk about what is best for the children, Miguel and Maria Luz. And what is best for them is a home that is safe, stable, and filled with genuine love. My client, Mr. Rafael Alonzo, has provided them exactly that. Iprinipresenta ni Evelyn ang kanilang mga ebidensya, ang medical records mula sa Manila Public Hospital na nagpapatunay na si Maria Luz ay inabandona at nagkaroon ng matinding dehydration. Ang testimonya ng taxi driver na nagdala sa sanggol, ang mga larawan ni Miguel at Maria Luz na masaya at malusog sa pangangalaga ni Rafael. Ngunit alam nilang kulang pa ito. Kulang ng isang malaking piraso para mabuo ang buong larawan. And now, Your Honor, sabi ni Evelyn, I would like to call our final witness to the stand, Mrs. Celestina Alonzo. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Anong gagawin ng Donya? Ang ina na kilalang tutol sa mga bata. Tumayo si Doña Celestina, ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Umupo siya sa witness stand at sa ilalim ng panunumpa, inilagay niya ang kanyang kamay sa Biblia. Mrs. Alonzo, simula ni Evelyn, totoo po bang sa simula ay tutol kayo sa pananatili ng mga bata sa inyong pamamahay? Oo, sagot ni Donna Celestina. Ang boses ay hindi nanginginig. Naging bulag ako. Naging bulag ako sa takot, sa sasabihin ng ibang tao. Naging bulag ako sa nakaraan. Tumingin siya ng diretso sa hukom. Ngunit ang mga batang yon, Your Honor, ang nagmulat sa akin, ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya. Nakita ko kung paano alagaan ng aking anak, ang dalawang batang hindi niya kadugo.
nakita ko kung paano ang isang 8 taong gulang na bata, si Miguel, ay nagpakita ng mas malaking puso at respeto kaysa sa maraming matatanda na kilala ko. May tumulong luha sa kanyang mata. Ang pag-alis ni Maria Luz sa aming bahay ang isa sa pinakamalungkot na araw sa buhay ko. At ang pagbabalik niya ay isang himala. Hindi ko nahahayaang may kumuha ulit sa kanila dahil sila ay pamilya ko. Sila ang mga apo ko. Ang kanyang testimonya ay simple. Hindi niya binanggit si Amalia. Hindi niya binanggit ang lihim, ngunit ang kanyang emosyon, ang kanyang pagsisisi ay totoo. Napuno nito ang buong silid. Ngunit bago pa man matapos ang lahat, isang kaguluhan ang nangyari sa labas ng korte. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang ilang pulis, kasama ang investigador ni Evelyn. May ibinulong ito kay Evelyn. Tumayo si Evelyn. "Your Honor, I apologize for the interruption, but we have a major development." Tumingin siya sa abogado ng kabilang panig. Natagpuan na po si Marites Santos at kasama niya ngayon ang mga pulis. Handang isalaysay ang buong katotohanan. Ang kumpiyansa sa mukha ng kalabang abogado ay biglang naglaho. Ipinasok si Marites. Siya ay mukhang pagod at takot. Ikinuwento niya ang lahat, na siya ay tinakot, na siya ay binayaran ng isang makapangyarihang tao para sirain si Rafael. Ang taong iyon, isang matagal ng karibal sa negosyo ni Rafael, ang nagplano ng lahat, mula sa media campaign hanggang sa pag-atake sa reputasyon ng Alonso Corp. At nang magsimulang magdalawang isip si Marites, lalo na nang malaman niyang halos mamatay si Maria Luz, kinidnap siya nito para hindi makapagsalita. Habang nagsasalita si Marites, ipinresinta ni Evelyn ang mga dokumentong natanggap niya mula sa hindi kilalang tumawag noon, mga bank records na nag-uugnay sa karibal ni Rafael sa legal team ni Marites. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit. Sa loob ng 1 oras, ang buong kaso ay bumaliktad. Ang karibal ni Rafael ay agad na inaresto sa kanyang opisina. Ang desisyon ng hukom ay mabilis at pinal. Full custody of Miguel and Maria Luz Santos is granted to Mr. Rafael Alonso. Nagyakapan sina Rafael, Evelyn at Doña Celestina. Ang bigat na dinadala nila sa loob ng maraming linggo ay biglang nawala. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ni Manang Fe. Kasama si Miguel, tumakbo ang bata at niyakap si Rafael. "Nanalo po tayo, Kuya Raf?" tanong ng bata. "Nanalo tayo, Miguel," sagot ni Rafael, niyakap ng mahigpit ang bata. "Uuwi na tayo, buo na ulit tayo." Sa isang tabi, nakatingin si Marites, binabantayan ng pulis. Nagtama ang kanilang mga mata ni Rafael. Walang galit sa mga mata ni Rafael, tanging awa. Lumapit si Donna Celestina kay Miguel. Sa unang pagkakataon, lumuhod siya para magpantay sila. Hinawakan niya ang pisngi ng bata. "Hindi na, Kuya Raf," sabi niya sa malumanay na boses. "Lolo at lola na. Pero sa ngayon, sapat na ang lola." Tumingin siya kay Maria Luz na buhat ni Manang Fe. "Halika rito, apo." At sa unang pagkakataon, kinarga ni Doña Celestina ang bata na dugo ng kanyang dugo. Habang hawak niya ito, naramdaman niya ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang hustisya ay nanalo, ngunit sa puso ng Donya, ang tunay na tagumpay ay ang kapatawaran. Para sa kanyang kapatid, para sa kanyang mga pagkakamali, at para sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng media ay unti-unting humupa. Ang pangalan ni Rafael Alonso ay nalinis at ang Alonso Corp ay muling tumatag. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa stock market o sa mga headline ng dyaryo. Nangyari ito sa loob ng penthouse sa Makati. Ang dating malamig at malawak na espasyo ay napuno ng buhay. Ang sahig na marmol na dating sumasalamin lang sa kalungkutan ay ngayon may mga nagkalat na laruan ni Maria Luz. Ang mga pader na dating pinalamutian lang ng mga mamahaling obra ay ngayon mayroon ng isang munting sining na nakadikit sa ref.
Isang magulong guhit ng 4 na stick figures na magkakahawak kamay, gawa ni Miguel. Ang umaga ay hindi na nagsisimula sa tunog ng alarm clock, kundi sa malakas na tawa ni Maria Luz habang kinikiliti ni Manang Faye. Ang hapunan ay hindi na isang tahimik na ritual, kundi isang masayang kwentuhan tungkol sa kung ano ang natutunan ni Miguel sa eskwela. Si Rafael Alonso, ang CEO na kinatatakutan sa boardroom, ay ngayon isang eksperto sa pagtimpla ng gatas sa gitna ng gabi. Natutunan niyang hindi pala nakakabawas ng pagkalalaki ang pag-alam sa tamang brand ng diaper. Natuklasan niyang ang pinakamatamis na tunog sa buong mundo ay hindi ang pagsara ng isang multi-million-dollar deal, kundi ang salitang papa na unang binigkas ni Maria Luz habang nakaturo sa kanya. Si Doña Celestina ay sumailalim sa pinakamalaking pagbabago. Ang kanyang mga araw ay hindi na umiikot sa mga social gathering o sa pagbabantay ng reputasyon. Umiikot na ito sa pag-aalala kung uminom na ba ng bitamina si Miguel o sa pagpili ng isusuot na damit ni Maria Luz. Ang dati niyang matalas na boses ay ngayon, ginagamit niya sa pagkanta ng mga lumang kanta para mapatulog ang kanyang apo. Siya ang naging lola, isang titulong hindi niya kailanman inakalang hahangarin niya. Ngunit ngayon ay ipinagmamalaki niya ng higit pa sa pangalang Alonso. Isang hapon, habang naglalaro sina Miguel at Maria Luz sa sala, tinawag ni Doña Celestina si Rafael. May hawak siyang isang sobre. "Dumating ito para sa'yo," sabi niya. Nakita ni Rafael ang pangalan ng nagpadala, Marites Santos. Binuksan niya ang sulat. Ito ay sulat kamay, simple at taos puso. "Mr. Alonso, walang sapat na salita para humingi ng tawad. Alam kong nasaktan ko kayo at lalo na ang mga anak ko. Dinala ako ng galit at desperasyon sa isang madilim na lugar. Salamat sa pagtulong ninyo sa kaso ko. Salamat sa hindi ninyo ako pinabayaan kahit pagkatapos ng lahat. Nagsisimula na po ako ulit. May trabaho na po ako sa isang karinderya sa Laguna, malayo sa gulo. Isang araw, sana, kapag karapat-dapat na ako, sana po ay payagan ninyo akong makita ulit sina Miguel at Maria Luz. Hindi bilang isang ina na mang-aagaw, kundi bilang isang kaibigan na mangungumusta. Hanggang sa araw na yon, ipagdarasal ko ang kaligayahan ninyong lahat. Nagpapasalamat." Marites itinupi ni Rafael ang sulat at inilagay sa kanyang bulsa. Walang galit sa kanyang puso. Tanging isang pakiramdam ng pagsasara ng isang kabanata. Lumapit siya sa kanyang mga anak. Si Maria Luz ay sinusubukang maglakad. Ang maliliit niyang mga paa ay nanginginig pa. Si Miguel naman ay nasa likod. Ang mga kamay ay nakaalalay, handang sumalo. "Kaya mo yan, baby. Halika kay kuya." Sa sandaling iyon, nakita ni Rafael ang hinaharap. Isang hinaharap na puno ng mga unang hakbang, mga unang araw sa eskwela, mga gabing walang tulog dahil sa sakit ng ngipin, at mga tawanan na hindi mabibili ng pera. "Miguel!" tawag niya. Lumingon ang bata. "Po, Papa?" Ngumiti si Rafael. "Galingan mo sa school bukas, ha? May ipapakita ako sa iyo pag uwi mo." "Ano po yon?" "Basta, surprise." Kinagabihan, pagkatapos matulog ng mga bata, umupo si Rafael sa sala kasama ang kanyang ina. Tahimik sila. Pinapanood ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. "Ma," sabi ni Rafael. "Thank you." "Para saan?" "For letting them in. Sa bahay na to. At sa puso mo." Ngumiti si Doña Celestina. "Hindi, Rafael. Ako ang dapat magpasalamat. Sila ang nagligtas sa akin mula sa isang buhay na walang kulay." Tumingin siya sa ref, sa magulong guhit ni Miguel. "Ang aking pamilya," basa niya sa isip. 4 na stick figures na magkakahawak kamay. Hindi perpekto, hindi magkakadugo lahat, ngunit buo. At higit sa lahat, masaya. Doon, sa gitna ng isang syudad na hindi natutulog,
Sa loob ng isang penthouse na dating puno ng katahimikan, isang bagong simula ang isinilang, hindi mula sa dugo, kundi mula sa isang pusong muling natutong umibig. Isang taon ang lumipas. Ang hangin ng Disyembre ay nagsisimula ng lumamig sa malawak na lanain ng penthouse kung saan dati ay isang malungkot na donya lang ang nakaupo. Ngayon ay may isang munting palaruan. Si Maria Luz, na ngayon ay isang bibo at malikot na bata, ay tumatawa habang tinutulak siya ng marahan ni Miguel sa isang maliit na swing. Sa di kalayuan, nakaupo si Rafael sa isang silyang rattan, may hawak na isang libro. Sa tabi niya, si Doña Celestina ay abala sa paggansilyo ng isang maliit na banet. At dahil sa kanilang kabutihang loob, basa ni Rafael mula sa libro, ang boses niya ay malumanay. Ang malungkot na hari ay natagpuan ang kanyang tunay na kayamanan. Hindi ito ginto o mga alahas na nakatago sa kanyang kastilyo, kundi ang pagmamahal na ibinigay sa kanya ng dalawang batang naligaw sa kanyang kaharian. Isinara niya ang libro. The end. Again, Papa, again, hiling ni Maria Luz, pumapalakpak. Bukas na ulit, baby, sabi ni Miguel, na ngayon ay mas matangkad na. Ang boses ay mayroon ng kumpiyansa ng isang tunay na kuya. Gabi na, sabi ni Lola, baka daw sipunin ka. Ngumiti si Doña Celestina. Itinigil niya ang kanyang paggansilyo at inilahad ang kanyang mga braso. Halika na nga dito ang mga apo ko. Oras na para mag-toothbrush. Habang pinapanood ni Rafael ang kanyang ina, naakay-akay ang dalawang bata papasok sa loob. Ang puso niya ay napuno ng isang kapayapaang hindi niya kailanman inakalang mararamdaman niya. Ang dating bahay na tila isang museo, malamig at walang buhay, ay ngayon, isa ng tunay na tahanan. Pumasok siya sa kanyang opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa gitna ng mga importanteng dokumento at mga ulat ng kumpanya, may isang maliit na picture frame. Ito ang litratong kinunan nung unang Pasko nila nang magkakasama. 4 silang nakangiti. Isang pamilyang binuo ng pagkakataon, pinagtibay ng pagsubok at pinag-isa ng pagmamahal. May kinuha siyang isang sobre mula sa drawer. Ito ang huling sulat na natanggap niya mula kay Marites na may kasamang isang litrato. Sa litrato, si Marites ay nakangiti sa harap ng kanyang maliit na kainan, kasama ang kanyang mga bagong katrabaho. Salamat sa pangalawang pagkakataon, nakasulat sa likod. Isinara ni Rafael ang drawer. Napatawad na niya si Marites. Napatawad na ng kanyang ina ang nakaraan. At ang pinakamahalaga, napatawad na niya ang kanyang sarili sa maraming taon ng kalungkutan. Lumapit siya sa malaking bintana at tinanaw ang kumikinang na syudad sa ibaba. Inalala niya ang gabing iyon, ang malakas na buhos ng ulan, ang takot sa mga mata ni Miguel, ang malamig na katawan ni Maria Luz sa kanyang mga braso, ang gabing nagpabago ng lahat. Akala niya noon, siya ang nagligtas sa kanila. Ngayon, alam na niya ang katotohanan. Sila ang nagligtas sa kanya. Sila ang nagturo sa kanya na ang tunay na pamilya ay hindi isang bagay na ipinapanganak sa'yo, kundi isang bagay na buong puso mong pinipiling buuin araw-araw. Na ang pinakamalaking yaman ay hindi ang mga gusaling may pangalan mo, kundi ang mga maliliit na kamay na humahawak sa'yo sa dilim. At habang nakatayo roon, sa itaas ng isang syudad na puno ng milyon-milyong kwento, alam ni Rafael Alonso sa kaibuturan ng kanyang puso na sa wakas, nahanap na niya ang sarili niyang kwento. At ito ay isang kwento ng isang pusong nasaktan, natagpuan, at muling natutong umibig.